Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, pag-usapan natin sa puntong ito ang walang humpay na pananalasa at napakalubhang epekto po ng tuloy-tuloy na pagbabaha na tumama sa maraming bahagi ng ating bansa. At dito natin nakita kung gaano kalubha ang naging epekto ng kriminal na ginawa sa malawakang pandarambong at pangungulimbat na ginawa sa gobyerno ni Marcos Jr. Lalong-lalo na ang itinuturo po naman na mastermind sa pagkawala ng 1.9 trillion pesos halos na tinatawag nilang flood control na naging scam, pinakamalaking pandarambong at korupsyon na naganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. kasama ang kanyang pinsan na si Romualdez ay naging malubha din po at seryoso ang epekto sa buhay ng ating milyong-milyong mga mamamayan. Sa halos isang linggo na tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot po ng tinatawag na habagat rains o monsoon rain dulot ng habagat or southwest monsoon na mas lalo pang pinalakas ng pumasok na mga bagyo, ay nakita natin kung gaano po kalalim at kalawak ang naging pinsala at lawak at lalim po ng pangangailangan ng komprehensibo, seryoso at matuwid, matino na flood control and flood management program ng gobyerno dapat buong Pilipinas. Bagamat ito po ay sinimulan sa panahon po ni Pangulong Duterte na makumpleto ang master plan para sa pagharap ng gobyerno sa pangangailangan po ng mga pagsupil o kaya ang pagpigil ng matinding epekto ng mga pagbabaha sa maraming bahagi ng ating bansa, wala pong seryosong ipinatupad na ganong programa upang ma-implement ang master plan na ito. Nang mag-take over na sa pamunuan sa gobyerno ang administrasyon nila Bongbong Marcos Jr. at kasama ng kanyang grupo, lalo na itong kanyang hambog at mahilig magbida-bidahan sa ayuda-ayuda na gimmick itong sila Martin Romualdez. For the last 4 years ni Marcos Jr., mula doon sa pagmamayabang po nila, mga kababayan, na mayroon na daw mahigit 5,000 at 500 na flood control projects na natapos na, at mayroon pang darating na mahigit pang 4,000, at ito daw ay aabot sa mga mahigit 9,000 flood control projects nationwide na kanyang ibinida noong panahon na hindi pa nabubulgar ang sindikato nila ng kanyang pinsan sa pangungulimbat gamit po ang proyekto na nagkukunwaring may flood control. Aba, pinanindigan pa ni Marcos Jr. at nila Romualdez at ng mga tagapagtanggol nila na puro magnanakaw at kurakot na mga politiko, lalong-lalo na sa Kongreso, na mayroon daw flood control. O ayun, nagtuloy-tuloy for the last 3 years, 24, 25, 26, 2024, 2025, 2026. Tuloy-tuloy po na lumalala at lumalalim at lumalawak ang seryoso na mga pinsala, pamimirwisyo ng pagbabaha. Sa tuwing may mga pagbabaha dulot ng ulan na malalakas, lalong-lalo na kapag ito ay sumasabay sa mga monsoon rains sa panahon po ng mga habagat season, which yan po ay predictable naman. Alam din yan po ng gobyerno na sa tuwing buwan ng Hunyo hanggang mga kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre hanggang unang linggo ng Disyembre, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga bagyo at mayroon pong mga malalakas na pag-ulan at buhos ng baha sa tuwing ito ay sumasabay sa habagat season. Subalit, dahil wala nga pong seryoso, matino at tuwid na pagpapatupad o
programa sa flood mitigation, control and management, ito nga po ang epekto nito. Ginamit lamang ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato na uri ng panggobyerno ang tinatawag na flood control para mapalusot ang mga pundo na sa lumalabas na mga datos ngayon, umaabot na sa 1.9 trillion pesos ang mga nawala na pundo at wala rin pong nakita o naramdaman o naipatupad na anumang seryoso na mga flood control projects. Halos 90% naging ghost projects lamang po ang naturang bida at mga pagbubulatik nila Marcos at ng kanyang administrasyon na noon ay pinapanindigan pa niya na ang pagbabaha daw ay dahil lamang sa sobrang lakas ng buhos ng volume of rain. Malakas lang daw talaga ang volume ng ulan kaya na-overwhelm ang flood control at may binabanggit pa siya, ewan ko kung kagigising niya lang o saan siya galing na lupalop nang sinabi niya na may flood control pang nasira na binangga ng barko. Ha? Paano nakapasok ang barko sa area ng flood control? Ang kadalasang mga flood control na sa bungad ng mga ilog o mga lagusan ng tubig, hindi po sa dagat. Walang barko na nagbumabiyahe sa dagat. At hindi natin alam kung mayroong barko na pumasok sa Pasig River at may binangga ito na flood control. Walang nangyari na gano'n, no? Siguro kagigising niya lang noon nung in-interview siya 2 years ago, no? Yan pa ang kanyang pagbibida. But now, ang kalikasan na mismo ang naniningil kay Marcos Jr. At ang epekto nito, hindi lamang pamimerwisyo sa paninirahan at pangaraw-araw na buhay ng mga milyong-milyong mga Pilipino. Lalo na ang mga nanggagaling sa mahirap na sektor. The government has now become a criminal source. Naging daan ng kriminal na pag-atake sa malubhang epekto ng papalala at papalubha ng mga hagupit ng kalikasan laban sa mamamayan dahil walang teknolohiya, infrastruktura o anumang programa na ipinatupad ang gobyerno ni Marcos para ito ay mapigilan. Kaya yan ang tawag dyan ay criminal negligence or criminal accountability. Kriminal na pagpapabaya o kaya kriminal na pananagutan mismo ng gobyerno ni Marcos na ang mga pundo sana para sa seryosong infrastruktura sa komprehensibong flood control mitigation and management programs at mga projects ay hindi man lamang naipatupad ng totoo at seryoso sa kapakinabangan ng mamamayan. Yan ang punto natin kung bakit ang kriminal na pananagutan ay mas matindi at mas mahigpit na dapat singilin at mapaparusahan po ang gobyernong ito ni Marcos at nila Romualdez. At kung mapapaaga ang paglayas nila sa puder sa daloy ng puwersa ng pagkilos ng mamamayang Pilipino o kung hindi man mangyayari yan, yung kapareho na antas ng people power na magpapalayas sa isang bulok na administrasyon kagaya ng nangyari sa tatay niya noong 1986 at kay Joseph Estrada noong 2001, sa pagdating po ng eleksyon sa 2028 ay kailangan po maging sentro na agenda ito. Ang paniningil at pagpaparusa sa mga mandarambong at mangungurakot na naging kriminal na pananagutan nila ang pagwasak sa buhay at kabuhayan at paninirahan ng milyong-milyong mga Pilipino. At yan ay pangunahing si sentro kay Marcos, kay Martin Romualdez at sa kanilang mga alipores. At kung matutuloy at magbuelo ang naturang pangyayari sa 2028, which is the national and local elections para sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at iba pang mga posisyon sa gobyerno, sana ito ay magsilbi na po na wake-up call sa mamamayan na walang puwang sa gobyerno ang mga kawatan at buaya na mga magnanakaw na politiko sa lokal man o sa kongreso o sa pagkapangulo. Malinaw po na dapat ito ay
pampukaw na sa ating mga mamamayan. Na matuto na tayo na hindi dapat basta-basta tayo lamang ay pumapayag na boboto o bibilhin ang boto natin dahil lamang hindi natin malalim at mabigat na pinapahalagahan ang naturang demokratikong proseso na nagbibigay tayo ng mandato sa mga opisyal ng gobyerno. At ito nakita natin kung paano na ang kapangyarihan na nasa kamay ng mga tarantado, abusado at walang pakialam sa buhay ng mamamayang Pilipino, kagaya ng nangyari sa paghawak ng poder ni Marcos at ng kanyang grupong sindikato, ay nagiging mas lalong lumalala ang pinsala at pagkawasak hindi lamang po ng ating mga mamamayan kundi ng buong lipunan natin. Kaya ito po ay panibagong paghamon din sa papasok na administrasyon, mapapaaga man o sa 2028 na pagbabago sa administrasyon na eleksyon, na unang asikasuhin kaagad ang komprehensibo, seryoso at matino at matuwid na mga flood control nationwide comprehensive programs and projects, habang hinahabol, kinakasuhan, binabawian ng kayamanan nilang ninakaw at pinaparusahan ang mga nasasangkot dito sa tinatawag na the biggest plunder and corruption scandal of the century, the flood control scam, initiated, orchestrated, and executed by the morally bankrupt and absolutely corrupt government of Marcos Jr. and Martin Romualdez, na magkakasabwat at magkasabayang pinagsamantalahan ang ating mga kababayan at ang buong bansa. That should be simultaneous dapat. Ang paniningil sa pagbabaha at pananagutang kriminal na dapat habulin at paparusahan ng mamamayan sa ilalim ng ating batas sa pamumuno ng bagong administrasyon ng gobyerno ay kasabay dapat na ipapatupad sa pagbubuo at pagpapatupad nitong komprehensibo, malawak at buong bansa na pag-asikaso sa mga flood mitigation, flood control, and flood management programs. Kaakibat po sa nauna ng nabuo na comprehensive plan and master plan para po sa naturang pangangailangan sa pag-address ng matinding issue at problema sa pagbabaha taon-taon sa maraming bahagi ng ating bansa. Nawa po ay hindi lamang din ito wake-up call sa taong bayan, kundi ito mismo ay magiging gabay natin sa pagbubuo ng ating pagtitiwala, pagbubuo ng ating partisipasyon sa pag-angat ng mga namumuno sa ating gobyerno, to hold them accountable at all times, hindi lamang during elections, kundi mismo sa buong daloy ng kanilang panunungkulan. Hindi pwede po na parang okay lang sa atin na year in, year out, sa buong taon halos nalulubog at napipinsala at napiperwisyo tayo ang milyong-milyong mga Pilipino ng mga pagbabaha at ng mga kalamidad na ito na pwede naman pong mabigyan ng tinatawag na mitigating or supporting interventions na hindi po lubusang mapinsala ang mga mamamayan. Dapat po maging mapagmatiyag din tayo, mapagbantay, at magiging direktang manindigan at direktang magpahayag kapag nakikita na natin na hindi na po tumutugma sa pangangailangan ng mamamayan ang mga ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. Kasi po, kung everything that we do in our society ay nakaasa lamang sa otoridad at mga kapangyarihan na may hawak ang mga nanunungkulan sa gobyerno at walang partisipasyon ang mamamayan sa pagiging kritikal sa kanilang pananaw, paninindigan
at sa kanilang interbensyon sa mga komunidad at sa buong lipunan, mauulit at mauulit po ang ganitong uri ng kabalbalan at katarantaduhan ng gobyernong walang pakialam, kurakot, bulok at magnanakaw na abusado pa. Na ulit-ulit ito nang makita natin na naging pabaya tayo. Na umulit-ulit ang isang uri ng gobyernong walang kapuso-puso at walang pakinabang para sa kanya ang anumang interes ng mamamayan maliban sa kanyang interes na hawakan ng poder, gamitin ito sa pagpapayaman at mga barkada at grupo nila, di bali ng maubos ang kaban ng bayan, hindi naman umaangal ang tao, bahala na sila kung sila ay malunod sa baha, mamatay sila, mawasak ang kabuhayan nila, malunod sila sa baha, mawasak ang mga buhay nila, basta tayo ay tiba-tiba. Yan po ang sindikato mentality ng kasalukuyang gobyerno sa ilalim po ni Marcos at Mila Romualdez. At yan ang ayaw nating mauulit. Yan ang ayaw natin na magpapatuloy pa ang ganyang uri ng kultura sa politika natin na pagkatapos ng eleksyon, bahala ng gobyerno. At during election, bahala na kung sinong manalo, basta pumunta lang tayo sa presento. Because we will always be the ones, yung mamamayan, yung taong bayan, tayo po ang magbabalikat. Tayo po ang haharap sa napakalubang konsekwensya at resulta ng kapabayaan natin sa mga proseso ng demokratiko na pagbubuo ng ating desisyon during elections. At ito nga ang naging isang masakit na bangungot na naulit-ulit itong walang kwenta, mapangwasak, hindi interes ng mamamayan ang bitbit at bagkos, poder at pagnanakaw lang ang inaatupag na klase ng administrasyon. Well, kung yan ang gusto natin, then we deserve the country and the kind of government that we have bilang taong bayan. Pero sa paniniwala po ni Ka-Eric, along the way, may pagkakamali din sa mga desisyon ng mamamayan sa demokratikong proseso sa eleksyon, subalit natututo naman tayo sa karanasan. Natututo ba talaga sa karanasan at kasaysayan? Well, nasa sa atin po yan kung ulit-ulitin lang natin ito. Ang ganitong uri ng pagpapabaya sa anuman ang nangyayari sa gobyerno sapagkat wala tayong pakialam sino man at anuman ang nagaganap sa mga nanunungkulan sa gobyerno because we are only caring for our daily survival. Then we cannot move on and improve and become better bilang bansa, bilang mamamayan. Nasa sa atin po bilang taong bayan ang kasagutan yan. Right now, wala tayong expectation pa na may gagawing tama at mabuti si Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno sa taong bayan in the next 2 years na natitira pa nila. Wag na nating payagan na umabot pa ng mahigit pa sa 2028 ang termino nila kung hindi man natin kayang tapusin ito before 2028 na mapapalaya sila sa sama-samang pagkilos ng mamamayan, mapayapa ngunit determinado, di doon sa eleksyon tayo babawi. Kita naman po natin kung ang pagkakamali ay hindi natin nakukuhanan ng aral, uulit at uulit lang ang mga kaganapan ng kasaysayan dahil hindi nagsisilbing aral ang ating mga karanasan. Ito po si Ka-Eric. Maraming salamat sa pakikinig at panunood ng ating video, ng ating talakayan at mga updates. Nawa po ay nakapagbigay ako ng mga pananaw na makapag-aangat ng ating pag-asa, ng ating pananaw din para sa pananatili ng ating paninindigan that as a people, we need to rebuild our country as we transform and reform the leadership in the government and those who hold power. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas.
Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. And to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!